Dalawang guhit. Dalawang pulang guhit na tila humahatol sa buong pagkatao niya. Nakatitig si Eve Arabella Reyes sa maliit na plastik na hawak ng kanyang nanginginig na kamay. Ang pangalang Eve Reyes, isang pangalang kasing bigat ng respeto at paghanga sa bawat sulok ng A.C. Augustine Medical Center. Ang pangalan ng pinakamahusay na batang cardiac surgeon sa bansa. Ngunit sa loob ng maluwag at eleganteng banyong ito, sa harap ng salamin kung saan isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya, siya ay si Ara lang. Isang babaeng takot na takot. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib, isang ritmong mas mabilis pa sa pinakakomplikadong operasyon na hinarap niya. Ang dalawang guhit sa pregnancy test. Isang hatol. Isang pangako. Isang sikretong kayang sumira sa lahat ng pinaghirapan niya. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang hangin sa loob ng banyo ay tila naubos. Napapikit siya ng mariin. At sa dilim ng kanyang isipan, isang mukha ang lumitaw. Hindi mukha ng isang kagalang-galang na doktor o isang maimpluwensyang tao. Kundi ang mukha ni Marco. Ang mabait at tahimik na janitor ng ospital. Marco. Agad siyang dinala ng alaala sa bubong ng ospital, ang kanilang tagpuan. Ang lugar kung saan hindi siya si Iggy Reyes at hindi rin ito ang janitor na si Marco. Sila lang ay si Ara at Marco. Alam mo, Ara, sabi ni Marco noon habang nakatingala sila sa mga bituin at sa maningning na ilaw ng syudad. Pangarap ko lang magkaroon ng maliit na bahay malapit sa dagat. Isang aso, tapos ikaw. Napangiti si Ara sa alaala. Ang amoy ng kanyang damit na simple lang pero malinis, ang init ng kamay nito nang hawakan ang sa kanya. Sa piling ni Marco, nakakatakas siya sa bigat ng mundo. Sa mga matang mapanghusga, sa pressure na laging maging perpekto. Ikaw, anong pangarap mo? Tanong nito. Natigilan siya. Ano nga ba? Maging head of surgery. Magkaroon ng sariling wing sa ospital. Parang lahat ng iyon ay nawalan ng kulay kapag kasama niya si Marco. Ang pangarap ko ay ang magkaroon ng kapayapaan, mahina niyang sagot. At sa sandaling iyon, sa yakap ni Marco, naramdaman niya ang kapayapaang iyon. Ngunit ang alaala ay naglaho na parang bula. Dinala siya pabalik sa malamig na katotohanan ng kanyang banyo. Ang kapayapaang iyon ay panandalian lang. Ang sikreto nila ay isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Inayos niya ang kanyang sarili. Itinapon ang test sa basurahan at tinakpan ng tissue. Huminga siya ng malalim, isinuot muli ang maskara ni Arabella Reyes at lumabas ng banyo. Sa kanyang paglalakad sa abalang pasilyo ng ospital, bumati sa kanya ang mga residente at nurse. Good morning, Yeg Reyes. Ma'am, handa na po ang mga charts para sa rounds. Isang tipid na ngiti at tango lang ang sagot niya. Ang kanyang postura, perpekto. Ang kanyang mukha, kalmado. Walang sinuman ang makakahalata sa bagyong namumuo sa loob niya. At pagkatapos, nakita niya siya. Si Marco. Nagtutulak ng isang cart ng panlinis. Nakayuko, abala sa kanyang trabaho. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Isang segundong puno ng hindi masabing mga salita, ng pag-ibig, ng pag-aalala, ng takot. Mabilis siyang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglakad. Narinig niya ang dalawang intern na nagbubulungan sa likod niya. Kawawa naman yung janitor na iyan, ang bata pa. Hindi nila alam. Hindi nila alam na ang kikawawang janitor, na iyon ang may-ari ng puso ng kinikilala nilang si Iggy Reyes. Hindi nila alam na ang lalaking iyon ang ama ng dinadala niya. Pagdating ng tanghalian, pinilit niyang kumain sa cafeteria. Kailangan niyang umakto na normal ang lahat. Lumapit sa kanya si Lina, isang mas matandang nurse na naging malapit na sa kanya. Doktora Ara, ayos ka lang ba? Malambing na tanong ni Lina. Pilit na umiti si Ara. Okay lang ako, Lina. Medyo puyat lang sa pag-review ng kaso ni Emmy Tan. Isang perpektong dahilan. Isang kasinungalingan. Huwag kang pahalata, Ara. Umiti ka lang, utos niya sa sarili. Sumimangot si Lina, hindi kumbinsido. Hinawakan nito ang braso niya. Sigurado ka? Ang putla mo kasi nitong mga nakaraang araw. At parang wala kang ganang kumain. Baka kailangan mo ng vitamins, Hija. Ang pag-aalala sa boses ni Lina ay parang mainit na kumot,
Pero sa halip na magbigay ginhawa, mas lalo lang nitong pinakaba si Ara. Paano kung may makahalata pa? Paano kung... Baka naman hindi vitamins ang kailangan, Lina. Isang boses na matamis ngunit may bahid ng lason ang pumutol sa kanilang usapan. Sabay silang napalingon ni Lina. Nakatayo roon si Katrina Velasco, hawak ang kanyang tray ng pagkain, may peking ngiti sa kanyang mga labi. Baka inspiration ang dahilan kaya namumutla ang ating star surgeon, patuloy ni Katrina, at ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Ara. Balita ko, may good news daw dito sa ospital natin. Isang saglit na dumapo ang tingin ni Katrina sa tiyan ni Ara bago ito muling tumingin sa kanyang mga mata. Halos manlamig ang buong katawan ni Ara. Alam ba niya? O nang aasar lang ito gaya ng dati. Tinipon ni Ara ang lahat ng kanyang lakas para salubungin ang titig ni Katrina. Kung chismis lang ang dala mo, Katrina, I'm not interested, malamig niyang sagot. Marami pa akong trabaho. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumayo, iniwan ang halos hindi nagalaw na pagkain. Excuse me, Lina. Habang naglalakad siya palayo, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Ang mga bulungan sa paligid ay tila mas lumakas, bawat isa'y parang isang akusasyon. Ang natitirang oras ng kanyang duty ay isang malaking pagpapanggap. Nag-round siya, umiti sa mga pasyente, nagbigay ng utos sa mga residente. Ginawa niya ang lahat ng may perpektong kahusayan, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang isip niya ay nasa dalawang guhit, sa mga mata ni Marco at sa mapanuring titig ni Katrina. Nang sa wakas ay matapos ang kanyang shift, halos takbuhin niya ang daan papuntang parking lot. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, isinandal niya ang ulo sa manibela at napapikit. Dito, sa loob ng kanyang kotse, ligtas siya. Walang mga matang mapanghusga. Walang mga bulungang nakakasakit. Katahimikan. Ilang sandali siyang nanatili sa ganoong posisyon, pinapakalma ang sarili. Kakayanin niya ito. Kailangan niyang kayanin. Para sa kanya. Para sa... Isisisik. Napamulat siya sa pag-vibrate ng kanyang cellphone sa tabi. Inabot niya ito, iniisip na baka text galing sa ospital. Pero hindi. Isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe. Ang mga salita sa screen ay tila tumalon at sumampal sa kanya. Alam ko ang sikreto mo, doktora. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig ng kotse, ngunit ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa kawalan, nakikita pa rin ang mensaheng iyon na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sino? Paano? Ang apat na sulok ng kanyang sasakyan ay biglang parang kumikitid, ninanakaw ang hangin na kanyang nilalanghap. Ang sikreto niyang pilit na itinatago ay hindi na pala sikreto. Ang mensaheng iyon ay hindi na nawala sa isip ni Ara. Magdamag siyang hindi nakatulog, yakap ang mga tuhod sa kama habang paulit-ulit na binabasa ang mga salita sa kanyang isipan. Alam ko ang sikreto mo, doktora. Kinabukasan, pagpasok niya sa F. Augustine, ramdam niya agad ang pagbabago. Parang isang lason ang chismis. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo ang epekto nito sa bawat paghinga mo. Ramdam mo ito sa hangin. Humihinto ang usapan kapag dumarating siya sa nurses station. May mga matang sumusulyap at mabilis na umiiwas kapag nahuhuli niya. Ang mga dating palakaibigang ngiti ay napalitan ng mga pilit na tango. Ang buong ospital na dati niyang kaharian ay tila naging isang korte kung saan siya ang nasasakdal. Sa elevator, isang grupo ng mga resident doctor ang masayang nag-uusap. Nang pumasok siya, bigla silang natahimik. Ramdam niya ang kanilang mga tingin sa kanyang likod. Ramdam niya ang kanilang mga iniisip. Siya ba iyon? Grabe, totoo kaya? Sa janitor daw. Nakakahiya. Bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nagsikip ang kanyang panga. Gusto niyang sumigaw, magtanong kung ano ang problema nila, pero nanatili siyang tuwid, nakatingin sa harap, habang ang mga pinto ng elevator ay dahan-dahang sumasara. Ang pinakamasakit na sandali ay nangyari sa cafeteria. Wala siyang gana, ngunit kailangan niyang ipakita na hindi siya apektado. Habang kumukuha siya ng kape, narinig niya ang boses ni Katrina, mas malakas kaysa karaniwan, sadyang ipinaparinig sa lahat. Narinig niyo ba ang balita?
sabi ni Katrina sa mga kasama nitong doktor. May milagro raw dito sa F.U. Augustine. Ang ating magaling na si Eve Reyes, mukhang hindi lang pala puso ang kaya niyang pagalingin. Baka pati pag-asa ng mga mahihirap, binibigyan niya. Isang maikling hagigikan ang sumunod. Nag-init ang mga tainga ni Ara. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Hinarap niya si Katrina, sinubukang panatilihin ang lamig sa kanyang boses. May problema ba tayo, Ziffy Velasco? Umiti si Katrina, isang ngiting puno ng tagumpay. Wala naman, Gid Reyes. Nag-aalala lang ako sa standards ng ospital. We must maintain a certain level of professionalism. Hindi ba? Ang salitang key professionalism P ay tila isang sampal. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat sa lalamunan ni Ara, pero nilunok niya ito. Alam niya ang gusto ni Katrina, ang makita siyang masira, ang makita siyang sumabog sa gitna ng karamihan. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyong iyon. Kung tapos ka na sa pagkakalat ng basura, may mga pasyente pa akong kailangang asikasuhin, mariin niyang sabi bago tumalikod at mabilis na lumayo. Pag-alis niya, ang una niyang ginawa ay hanapin si Marco. Kailangan niya si Marco. Kailangan niya ng isang kakampi. Nilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Ring. 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 Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Nag-text siya. Marco, nasaan ka? Kailangan kita makausap. Please. Walang sagot. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lumaki. Tumakbo siya papunta sa locker area ng mga staff, pero wala ito roon. Tinanong niya ang isang janitor. Si Marco po. Hindi po pumasok ngayon, ma'am, sabi ng matanda. Hindi rin po nagpaalam. Hindi nagpaalam? Impossible. Si Marco ay responsible. Hindi ito absent ng walang dahilan. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sistema. Pagkatapos ng kanyang shift, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya papunta sa maliit na apartment na inuupahan ni Marco sa isang eskinita sa Maynila. Kumatok siya sa pinto. Marco. Marco, andito ako. Walang sagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Bukas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang silid na walang laman. Ang maliit na kama ay wala ng kutson. Ang aparador ay nakabukas at wala ng damit. Ang mga personal na gamit ni Marco, ang kanyang mga libro, ang kanyang maliit na radyo, lahat ay wala na. Tila sinaksak ang kanyang puso. Iniwan siya. Sa gitna ng lahat ng ito, basta na lang siyang naglaho. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa kanya. Wala si Marco. Iniwan siya. Iniwan siya sa gitna ng gulo na silang dalawa ang gumawa. Nang sumunod na araw, isang formal na sulat ang naghihintay sa kanya. Ipinapatawag siya ng Board of Directors. Ang pulong ay malamig at maikli. Nakaupo sa mahabang mesa ang mga pinuno ng ospital, mga mukhang gawa sa bato. Walang tumingin sa kanyang mga mata. Ed Reyes, simula ni E. Alcaraz, ang hospital director. Alam mo na siguro ang mga usap-usapan. Hindi siya sumagot. This situation is very unfortunate, patuloy nito. The reputation of Escu Augustine is our utmost priority. An issue like this it creates a distraction. It undermines the integrity of our institution. Hindi ito tanong. Ito ay isang hatol. We believe it is in everyone's best interest, sabi ng isa pang board member, if you take an indefinite leave of absence. Perhaps, it would be better if you tender your resignation to pursue other priorities. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang mensahe ay malinaw. Pinapatalsik siya. Hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa isang tsismis. Dahil sa kanyang pag-ibig. Parang robot siyang tumango. Naiintindihan ko po. Pag-uwi niya sa kanyang malaki at tahimik na apartment, ang bigat ng buong mundo ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang resignation letter na inabot sa kanya. Isang papel na sumisimbolo sa pagkasira ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang A.K. Reyes na kinikilala ng lahat. Ang natira ay si Ara, isang babaeng buntis,
iniwan ang kanyang minamahal, at itinakwil ng mundong kanyang ginagalawan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabiguan. Pagkatapos, ang tawa ay naging isang hikbi. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Napaupo siya sa sahig, at sa isang biglaang pagsabog ng galit at pighati, pinunit niya ang resignation letter. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ang natira, kasabay ng pagkapira-piraso ng kanyang puso. Nang maubos ang kanyang luha, isang bagong damdamin ang pumalit. Isang malamig at matigas na determinasyon. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong halata. Hindi pa tapos to, sabi niya sa sarili. Hindi para sa'yo, anak. Tumayo siya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kinuha ang pinakamalaking maleta. Sinimulan niyang mag-impake. Damit. Kaunting pera. Walang litrato. Walang alaala. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsulat ng maikling mensahe. Lina, aalis muna ako. Huwag mo akong alalahanin. Magiging okay ako. Ara. Inilagay niya ito sa isang sobre. Iiwan niya ito sa front desk ng kanyang kondo. Habang isinasara niya ang kanyang maleta, alam na niya ang kanyang gagawin. Pupunta siya sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan hindi siya si Iggy Reyes. Isang lugar kung saan maaari siyang magsimulang muli para sa sarili niya at para sa batang dinadala niya. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay at gulo ng Maynila ay napalitan ng payapang tunog ng mga alon. Ang malamig at artipisyal na hangin ng ospital ay napalitan ng sariwang amoy ng dagat. Dito sa maliit at tahimik na bayan ng Sanctuario sa Batangas, sinubukan ni Arabella Reyes na buuin muli ang kanyang sarili. Hindi na siya si Iggy Reyes, ang sikat na surgeon. Dito, siya ay si Doktora Ara, ang bagong doktor ng bayan na nagbukas ng isang maliit na klinika sa tapat ng plaza. Isang hapon, habang ginagamot niya ang sugat sa kamay ng isang matandang mangingisda na si Mang Lito, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Aray, Doktora Ara, dahan-dahan, daing ni Mang Lito, pero maihalong biro. Kayo kasi, Mang Lito. Sabi ko na sa inyo, mag-ingat sa mga lambat, malumanay na sagot ni Ara, habang maingat na nilalagyan ng benda ang kamay nito. O, ayan. Huwag niyo munang babasain, ha? Naku, salamat talaga, doktora, sabi ng matanda. Tiningnan siya nito ng may tunay na paghanga. Biyaya ka sa aming bayan. Dati, kailangan pa naming bumiyahe sa kabilang bayan para lang magpatingin. Tumango lang si Ara. Ang simpleng pasasalamat na iyon ay mas tumago sa kanyang puso kaysa sa anumang parangal na natanggap niya sa Ethel Augustine. Dito, ang pagiging doktor ay hindi tungkol sa reputasyon o sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtulong. Sa pag-aalaga. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang halaga ng kanyang propesyon, malayo sa bigat ng mga mapanghusgang mata. Nang makaalis si Mang Lito, tumayo si Ara at lumapit sa bintana. Tanaw niya ang paglubog ng araw sa dagat. Isang magandang tanawin na naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Hinaplos niya ang kanyang malaki ng tiyan. Ang sikretong dati niyang kinatatakutan ay ngayon ang kanyang lakas. Ito ang dahilan kung bakit siya bumangon, kung bakit siya nagpatuloy. Lumabas siya ng klinika at naglakad papunta sa dalampasigan. Ang malambot na buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa, ang dampi ng hangin sa kanyang mukha, ito ang kanyang naging kanlungan. Ang sanktuaryo. Habang naglalakad siya mag-isa, hindi niya maiwasang isipin ang nakaraan. Ang sakit ng pagtataksil, lalo na mula kay Marco, ay naroon pa rin. Isang sugat na kahit anong gawin niya ay hindi pa rin tuluyang naghihilom. Bakit siya iniwan? Ganoon na lang ba kadali para sa kanya na talikuran ang lahat? Ang mga tanong ay nananatiling walang sagot, mga multo na paminsan-minsan ay bumabalik para guluhin ang kapayapaan na pilit niyang itinatayo. Napabuntong hininga siya. Ang lungkot ay isang anino na laging nakasunod kahit sa pinakamaliwanag na araw. Bigla, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang paalala. Napangiti siya. Okay, baby, bulong niya. Ikaw at ako. Tayong dalawa lang. Hindi na niya kailangan ng iba. Hindi na niya kailangan ng mga sagot.
Ang kailangan lang niya ay ang kinabukasan na hawak niya ngayon sa kanyang sinapupunan. Nang bumalik siya sa klinika, nagring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Si Lina. Si Lina lang ang tanging tao mula sa kanyang nakaraang buhay na nakakaalam kung nasaan siya. Hello, Lina. Kumusta ka na, Hija? Ang boses ni Lina sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Kumusta ang baby? Malapit na, ano? Malapit na, nakangiting sagot ni Ara. Okay lang kami dito. Payapa. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Lina. Humina ang boses nito. Naaalala pa rin kita palagi. Ang yabang-yabang na ni Katrina ngayon dito. Siya na ang pansamantalang pumalit sa posisyon mo. Napabuntong hininga si Ara. Hayaan mo na siya, Lina. Masaya na ako dito. Basta, mag-iingat ka palagi, ha? Tawag ka lang kung may kailangan ka, bili ni Lina. Pagkatapos ng tawag, isang pamilyar na kalungkutan ang muling bumalot sa kanya. Kahit anong tanggi niya, may isang parte sa kanya na nangungulila sa buhay na iniwan niya. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Ito na ang buhay niya ngayon. Kailangan niyang tanggapin. Nagsimula na siyang magligpit sa klinika, naghahanda ng umuwi sa maliit na bahay na kanyang inuupahan malapit sa dalampasigan. Habang isinasara niya ang bintana, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang makintab at itim na sasakyan. Isang mamahaling sasakyan na hindi mo karaniwang makikita sa simpleng bayan ng sangtuaryo. Huminto ito sa tapat mismo ng kanyang klinika. Kumunot ang noo ni Ara. Sino kaya ito? Baka naligaw lang. Bumukas ang pinto sa passenger seat. Isang lalaking nakapormal na suit ang lumabas, tila isang bodyguard. Binuksan nito ang pinto sa likod. Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Ang paghinga niya ay tila huminto. Dahan-dahan, isang binti ang lumabas mula sa sasakyan. Nakasuot ng mamahaling leather shoes. Sumunod ang katawan, isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang eleganteng business suit na tila isinukat para lang sa kanya. At nang sa wakas ay iangat ng lalaki ang kanyang mukha, ang mundo ni Ara ay huminto sa pag-ikot. Ang pamilyar na mga matang iyon. Ang panga. Ang buhok na bahagyang ginulo ng hangin. Mas may kumpiyansa ngayon, mas seryoso, ngunit walang dudang siya iyon. Ayon si Marco. Si Marco. Ang pangalan ay umalinggaw sa isip ni Ara na parang isang kulog. Ang lalaking naglaho na parang bula. Ang janitor na minahal niya. Ngayon ay nakatayo sa harap niya, nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng higit pa sa buong klinika niya. Nakatayo lang si Ara sa loob ng kanyang klinika, hindi makagalaw na parang isang estatwa. Ang hangin ay tila nanigas sa pagitan nila. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco nang makita siya nito sa bintana, isang saglit na pagkabigla na sinundan ng sakit. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa pinto ng klinika. Bawat hakbang nito ay parang isang malakas na dagundong sa nananahimik na puso ni Ara. Pumasok ito sa loob. Ang maliit na espasyo ay tila lalong sumikip sa presensya niya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng gamot, isang kombinasyong hindi magkatugma. Ara, sabi ni Marco. Ang boses niya, mas malalim, mas formal kaysa sa naaalala niya. Ang pagkakarinig sa kanyang pangalan mula sa mga labi nito ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng emosyong pilit niyang ikinulong. Ang sakit. Ang galit. Ang pagtataka. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng yelo. Hinawakan niya ang gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang mga daliri niya ay namumuti sa higpit ng kapit. Hinanap kita, sagot ni Marco, may bakas ng pakiusap sa kanyang mga mata. Ara, kailangan nating mag-usap. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Mag-usap? Ngayon? Pagkatapos ng ilang buwan? Saan ka ba nanggaling, Marco? Saan ka nagpunta noong kailangan kita? Sunod-sunod ang mga tanong, bawat isa ay may bigat ng mga gabing hindi siya nakatulog, ng mga luhang pumatak ng walang nakakakita. Napayuko si Marco, tila hindi makatingin ng diretso sa kanya. Patawarin mo ako, Ara. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero may mga dahilan. Mga bagay na hindi ko masabi noon. Mga bagay, halos pasigaw na sabi ni Ara.
Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid. Mga bagay? Tingnan mo to, Marco. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ako. Tinanggal ako sa trabaho, pinagsismisa ng buong mundo, at ikaw naglaho ka lang. Hindi ganoon yon, Ara, mariing sabi ni Marco, lumapit ito ng isang hakbang. Huwag kang lalapit, sigaw ni Ara, at napahakbang siya paatras. Itinuro niya ang lalaki, ang kanyang daliri ay nanginginig. Sino ka ba talaga? Itong mamahaling damit, itong sasakyan. Ano to? Isa bang malaking laro para sa'yo? Trip mo lang magpanggap na mahirap at paglaruan ang damdamin ng isang taang tulad ko. Hindi, mabilis na sagot ni Marco, ang sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Ara, makinig ka sa akin, please. Huminga ito ng malalim, tila naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Ang pangalan ko ay Marco De Silva. Natigilan si Ara. De Silva. Ang pangalang iyon pamilyar. Isang pangalan na nababasa sa mga business newspaper, isang pangalan na sinasalamin ng kapangyarihan at yaman. Ako ang tagapagmana ng De Silva Corporation, pagpapatuloy ni Marco. Kinailangan kong umalis dahil ang lolo ko, ang nag-iisang pamilya ko, ay nag-aagaw buhay. Kasabay nito, ang tiyuhin kong si Eduardo sinusubukan niyang agawin ang kumpanya sa akin. Kailangan kong harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Parang isang eksena sa pelikula. Isang kwentong napakahirap paniwalaan. Tinitigan ni Ara si Marco, hinahanap ang anumang bakas ng pagsisinungaling. Pero wala siyang makita kundi ang desperasyon at katapatan. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kasinungalingan. Kaya nagpanggap ka, mahinang sabi ni Ara, ang boses niya ay basag. Ang galit ay dahan-dahang napapalitan ng isang malalim na pagkadismaya. Nagpanggap kang janitor. Hinayaan mong isipin kong isa kang simpleng tao. Hinayaan mo akong mahulog sa isang kasinungalingan. Ginawa ko yon dahil gusto kong makahanap ng taong magmamahal sa akin, hindi sa pera ko, pakiusap ni Marco. At natagpuan kita, Ara. Ikaw yon. Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pero nagsinungaling ka pa rin. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat pangako lahat yon, nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Paano ako maniniwala sa iyo ngayon? Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang isang galaw na ito ay nakakuha ng atensyon ni Marco. Nanlaki ang mga mata nito, napatingin sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay sa kanyang mukha. Isang bagong emosyon ang lumitaw sa mukha ni Marco, pagkabigla, pag-asa, at realisasyon. Ara, buntis ka, mahinang tanong nito, ang boses ay nanginginig. Ang tanong na iyon ang huling tulak. Ang lahat ng sakit at sama ng loob ay bumalik ng may dobleng lakas. Matigas niyang sagot. At wala kang kinalaman dito. Ako lang. Anak ko to, ako lang ang magpapalaki sa kanya. Hindi, Ara, anak natin yan, sabi ni Marco, nagtangkang lumapit muli. Sinabi kong huwag kang lalapit, sigaw ni Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Umalis ka. Kung paanong umalis ka noon nang walang paalam, umalis ka rin ngayon. Hindi kita kailangan. Hindi ka namin kailangan. Binuksan niya ang pinto ng klinika. Itinuro niya ang labas. Umalis ka. Sinungaling. Ayoko nang makita ka pa. Ang sakit sa mukha ni Marco ay parang isang kutsilyong humiwa rin sa puso ni Ara. Pero kailangan niyang maging matatag. Hindi na siya magpapaloko. Hindi na siya magiging tanga. Tumalikod si Marco, walang imik. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang pagputol sa huling hibla ng kanilang koneksyon. Pumasok ito sa sasakyan at mabilis itong umalis, nag-iwan ng alikabok at isang pusong durog na durog. Napasandal si Ara sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng kanyang maliit na klinika, umiyak siya ng umiyak. Umiyak siya para sa pag-ibig na nawala, para sa tiwalang nasira, at para sa katotohanang mas masakit pa pala kaysa sa kasinungalingan. Umalis ka. Sinungaling. Ayoko nang makita ka pa. Ang mga salita ni Ara ay paulit-ulit na tumatatak sa isip ni Marco, mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mamahaling sasakyan, ngunit ang karangyaan sa paligid niya ay walang halaga. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Ara, ang galit sa mga mata nito, ang sakit, at ang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan.
Anak nila. Magkakaroon sila ng anak. Isang halo ng di maipaliwanag na saya at matinding kirot ang sabay na pumunit sa kanyang dibdib. Ama na siya. Ngunit sa parehong sandali, ipinagtabuyan siya ng babaeng mahal niya at ng anak na hindi pa niya nakikita. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang maliit na klinika ni Ara ay unti-unting lumiliit habang papalayo ang sasakyan. Doon. Sa simpleng lugar na iyon. Doon napilitang magtago ang isang si Arabella Reyes dahil sa kanya. Dahil sa kanyang pagsisinungaling. Dahil sa kanyang kaduwagan. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat, inamin niya sa sarili. Sir, saan po tayo? Tanong ng kanyang driver at kanang kamay na si Javier mula sa harap. Hindi agad sumagot si Marco. Nanatili siyang nakatingin sa daan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ang Marco na umibig kay Ara sa bubong ng ospital ay nasasaktan. Ngunit ang Marco de Silva, ang si, ay kailangang kumilos. Javier, sabi niya, at ang boses niya ay nagbago. Nawala ang lambot. Napalitan ito ng isang bakal na determinasyon. Gusto kong malaman ang lahat. Sir, ang chismis sa Tifu Augustine. Hindi iyon basta kumalat. May nagtanim. May nagpakalat. Gusto kong malaman kung sino. Mariin ang kanyang pagkakasabi, bawat salita ay may bigat. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. I want name Javier. I want to know who helped the Uncle Tearside to destroy her. Masusunod po, sir, mabilis na sagot ni Javier, ramdam ang bigat ng utos. Habang bumibiyahe sila pabalik ng Maynila, ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Dinala siya ng kanyang isip pabalik sa nakaraan. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Naalala niya ang pakiramdam na parang nalulunod sa yaman at kapangyarihan. Ang mga peking ngiti. Ang mga taong lumalapit dahil sa apelyido niya. Naalala niya ang kanyang tiyo Eduardo na laging nakatingin sa kanya na parang isang hadlang na kailangang alisin. Pagod na siya sa lahat ng iyon. Kaya't nagtago siya. Naging si Marco ang janitor. Isang simpleng tao na walang yaman, walang kapangyarihan. Naisip niya, sa ganitong paraan, kung may magmamahal man sa kanya, ito ay magiging totoo. At doon niya nakilala si Ara. Ang una niyang paghanga ay hindi dahil sa ganda nito o sa galing bilang doktor. Ito ay isang gabi, nang makita niya si Ara sa isang sulok ng emergency room, kausap ang isang matandang babae na umiiyak dahil wala itong pambayad sa gamot. Hindi ito nakita ng iba, pero nakita niya. Nakita niya kung paano kinuha ni Ara ang sarili niyang pera mula sa kanyang pitaka at ibinigay sa matanda, bumubulong ng, "Huwag niyo na pong isipin to, nanay. Ang mahalaga, gumaling kayo." Walang kamera. Walang audience. Isang tunay na kabutihan na nagmumula sa puso. Sa sandaling iyon, nahulog ang loob niya. Hindi kay Ike Reyes, ang star surgeon, kundi kay Ara, ang babaeng may gininto ang puso sa likod ng kanyang malamig na panlabas. Ang pag-ibig niya ay totoo. Ang mali lang ay ang paraan niya. Ang pagsisinungaling niya. At ngayon, ang kasinungalingang iyon ang sumisira sa kanila. Hindi ko siya susukuan, bulong ni Marco sa sarili. Aayusin ko to, para sa kanya. Para sa anak namin. Kinaumagahan, nasa kanyang temporary office sa Maynila si Marco, napapaligiran ng mga dokumento at financial reports. Ito ang mundo niya, ang mundo ng mga numero at desisyon. Ngunit ang isip niya ay nasa sanktuaryo. Pinipilit niyang mag-focus sa laban niya kay Eduardo, pero ang mukha ni Ara ang laging lumalabas sa kanyang isipan. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Javier. Marco, sabi niya, sinasagot ang tawag. Sir, may balita na po ako, sabi ni Javier sa kabilang linya. May kakaibang bigat sa boses nito. Umupo ng tuwid si Marco. What is it? Tungkol po sa nagkalat ng chismis sa loob ng Ace Augustine. Tila nag-aalangan si Javier. Nag-imbestiga po kami. Sinuhulan ng mga tauhan ni Sir Eduardo ang isang utility staff para magkalat ng kwento. Pero hindi iyon ang pinagmulan, sir. May nag-feed ng impormasyon sa kanila. May tagaloob. Sino? Tanong ni Marco, ang kanyang panga ay nagsikip. Nagbuntong hininga si Javier bago ibigay ang huling piraso ng impormasyon. Sir, may nalaman po ako.
Ang nagkalat ng tsismis sa loob ng ASU Augustine may kinalaman si Katrina Velasco. Ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Marco. Katrina Velasco. Ang karibal ni Ara. Ang babaeng laging naiinggit sa kanya. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Hindi lang pala ito gawa ng kanyang tiyuhin. Ito ay isang personal na pagtataksil mula mismo sa mundo ni Ara. Ngayon, mas naging malinaw ang lahat. At mas naging mapanganib. Ilang araw na sinusubukan ni Ara na bumalik sa dati. Sa normal. Ngunit ang pagdating ni Marco ay parang isang bagyo na sumira sa payapang baybayin ng kanyang buhay. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat hindi pamilyar na mukha ay nagdudulot ng takot. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamot sa estante, may kumatok sa pinto ng kanyang klinika. Isang mahinahon ngunit mariing katok. Napatigil siya. Kumabog ang kanyang dibdib. Siya na naman ba? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sumilik siya sa maliit na siwang ng bintana. Si Marco nga. Nakatayo roon, ngunit ngayon may kakaiba sa kanyang tindig. Hindi ito ang Marco na nagmamakaawa. Ang mga mata niya ay seryoso, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang mapanganib na determinasyon. Nag-alinlangan siyang buksan. Pero may kung anong nagsasabi sa kanya na kailangan niyang harapin ito. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Kailangan mong malaman ang katotohanan, Ara, diretsong sabi ni Marco. Hindi ako naparito para magmakaawa. Naparito ako para bigyan ka ng mga sagot. Hindi siya nakasagot. Ang intensidad sa boses nito ay pumigil sa anumang salitang gusto niyang sabihin. Maaari ba akong pumasok? Tanong ni Marco. Tumango lang siya, bahagyang umatras para bigyan ito ng daan. Isinara niya ang pinto sa likod nito. Muli ang kanilang dalawa lang sa maliit na espasyo. Sinabi ko sa iyo na ang tiyuhin ko ang nasa likod ng tsismis, simula ni Marco, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Pero hindi lang siya ang kumilos. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang coat. May pinindot ito at inilapag sa mesa sa pagitan nila. Pakinggan mo to, sabi niya. Napakunot ang noo ni Ara. Ano na naman ito? Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanyang makinig. Isang tunog ng pag-record ang narinig at pagkatapos, dalawang boses ang nagsalita. Boses isa, isang magaspang na boses ng lalaki, siguraduhin mong kakalat yan. Gusto kong mapahiya ang babaeng yan sa buong ospital. Boses dalawa, isang pamilyar na boses ng babae, don't worry, Sir Eduardo. Ako nang bahala. With pleasure. Matagal ko nang gustong bumagsak ang mayabang na si Ike Reyes. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang paghinga niya ay huminto. Ang boses na iyon. Ang matamis ngunit puno ng kamandag na boses na iyon. Kilalang kilala niya. Si Katrina ba yan? Nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-unawa. Siya ang nagpakalat ng balita sa loob ng ASU Augustine. Siya ang nagbigay ng detalye sa mga tauhan ni Tio Eduardo. Ginamit ng tiyuhin ko ang inggit niya sa'yo. Parang isang piraso ng yelo ang unti-unting kumalat sa puso ni Ara. Ang pagtataksil ni Marco ay masakit. Ngunit ito ay ibang klase ng sakit. Ito ay mas malalim, mas personal. Si Katrina. Ang karibal niya. Ang babaeng araw-araw niyang nakakasama sa trabaho, ang humingiti sa kanya sa pasilyo habang sa likod niya ay sinisira siya. Ang sakit ng katotohanan ay parang isang laso na dahan-dahang gumapang sa kanyang buong sistema. Ang lahat ng maliliit na detalye ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang mga mapanuyang komento ni Katrina sa cafeteria. Ang mga tanong nito na tila may alam. Ang ngiti nito noong araw na ipinatawag siya ng board. Siya ang may gawa ng lahat. Napaupo si Ara sa pinakamalapit na upuan, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang galit niya kay Marco ay panandali ang nawala, napalitan ng isang nag-aapoy na galit na nakatutok ngayon sa iisang tao. Bakit? Bulong niya sa sarili. Bakit niya ginawa iyon? Dahil sa inggit, Ara, mahinang sagot ni Marco, tila nababasa ang kanyang isip. Inggit siya sa'yo. Sa galing mo, sa reputasyon mo.
Nakita ng tiyuhin ko ang kahinaang iyon at ginamit niya. Tumingin si Ara kay Marco. Sa unang pagkakataon mula nang magpakita ito, hindi na galit ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi isang kasama sa parehong laban. Pareho silang biktima ng parehong tao. Paano mo nakuha yan? Tanong niya. May mga paraan ako, simpleng sagot ni Marco. Ang mahalaga, alam na natin ang katotohanan. At hindi ako titigil hanggat hindi sila parehong nagbabayad. Ang determinasyon sa boses ni Marco ay nakakahawa. Isang kislap ng dating Ara Reyes, ang palaban, ang hindi sumusuko, ang muling nag-alab sa loob niya. Hindi na siya ang biktimang nagtatago sa isang maliit na bayan. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay lumambot. Ara, alam kong nasaktan kita. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Pero ang laban na ito hindi ko kayang harapin ng mag-isa. Kailangan nating protektahan ang anak natin mula sa mga taong tulad nila. Ang pagbanggit sa kanilang anak ang nagpabago sa lahat. Hindi na lang ito tungkol sa kanya o sa nasirang karera niya. Ito ay tungkol sa isang buhay na inosente. Gusto nilang sirain ako para sirain ka, patuloy ni Marco. At ngayon na alam na nilang may anak tayo, hindi sila titigil. Gagawin ng tiyuhin ko ang lahat para mawala sa kanya ang lahat ng hadlang sa kanyang ambisyon. Kasama na roon ang anak natin. Ang takot na naramdaman ni Ara ay napalitan ng tapang ng isang ina. Ang instinct na protektahan ang kanyang anak ay mas malakas kaysa sa anumang sakit o galit. Tumayo siya. Hinarap niya si Marco, hindi bilang isang babaeng nasaktan, kundi bilang isang kakampi. Ang mga luha ay natuyo na. Ang natira ay isang malamig at matigas na resolusyon. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang mga mata niya ay nag-aalab. Sabihin mo sa akin ang plano. Sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati, sa loob ng isang opisina na ang mga bintana ay tanaw ang buong syudad, umupo si Eduardo de Silva na parang isang hari sa kanyang trono. Ang hangin ay amoy kapangyarihan. Ang bawat kasangkapan ay sumisigaw ng yaman. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, isang halimaw ang nag-iisip. Hawak niya ang isang manipis na folder. Sa loob nito ay mga litrato at isang detalyadong ulat mula sa kanyang tauhan. Mga litrato ni Marco na bumababa sa isang mamahaling sasakyan sa gitna ng isang probinsyang tila nakalimutan na ng panahon. At ang pinaka-nakakainis sa lahat, isang malabong kuha ni Marco at Arabella Reyes na nag-uusap sa pinto ng isang maliit na klinika. Halata sa tindig ng babae, kahit sa malayo, ang pagbubuntis nito. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Eduardo. So, the little janitor found his disgraced doctor. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Akala niya, sapat na ang iskandalo para durugin si Ara at takutin si Marco. Akala niya, ang pamangkin niyang mahina ang loob ay magtatago na lang sa isang sulok at iyak. Ngunit mali siya. Ang pagpunta ni Marco sa sanktuaryo ay isang senyales. Hindi ito sumusuko. At ang batang dinadala ni Ara iyon ang pinakamalaking problema. Isang De Silva. Isang bagong tagapagmana. Isang bagong hadlang sa kanyang mga plano. Hindi maaari, mariin niyang sabi sa katahimikan ng kanyang opisina. Hindi ko hahayaang ang isang bastardo na anak ng isang duwag ang magmana ng lahat ng pinaghirapan ng pamilyang ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang isang numero. Ang numero ni Katrina Velasco. Eduardo, sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Si Velasco, malamig na sabi ni Eduardo, hindi ginagamit ang pangalan nito. Trust you're enjoying your new position. Naman, sir. Salamat sa tiwala. Good, putol ni Eduardo. Because need another favor. At sa pagkakataong ito, hindi ka pwedeng pumalpak. Narinig niya ang paglunok ni Katrina sa kabilang linya. Ano po iyon? Kailangan kong pabagsakin si Marco. Totally. Kailangan ko siyang mawalan ng kredibilidad sa board, sa mga kliyente, sa buong mundo ng negosyo. At ikaw ang gagawa ng paraan. Pero paano, sir? Nasa ospital lang ako. Simple lang, sabi ni Eduardo, tila nagpapaliwanag sa isang bata. Marami tayong koneksyon sa accounting department ng De Silva Corporation. Gagawa ka ng mga peking dokumento.
Mga peking transaksyon na magpapatunay na ninanakawan ni Marco ang sarili niyang kumpanya. Ipeke mo ang pirma niya. Gawin mong kapanipaniwala. Sir, delikado yan, protesta ni Katrina. Paano kung mabuking tayo? Isang malamig na tawa ang kumawala kay Eduardo. Tayo? Si Velasco, huwag mong kalimutan na kasabwat ka na. Kapag bumagsak ako, kasama ka. Kaya siguraduhin mong hindi tayo mabubuking. Katahimikan. Alam ni Eduardo na wala nang magagawa si Katrina. Nakatali na ito sa kanya. Gawin mo, utos niya, bago ibaba ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking painting sa dingding. Itinulak niya ito at isang nakatagong vault ang lumitaw. Binuksan niya ito at kinuha ang isang lumang picture frame. Isang litrato niya at ng kanyang nakatatandang kapatid, ang ama ni Marco. Magkaakbay sila, mga ngiti na hindi pa nababahira ng inggit at galit. Ikaw na naman, bulong ni Eduardo sa litrato ng kanyang kapatid. Kahit patay ka na, ang anino mo pa rin ang kalaban ko. Ikaw ang laging paborito ni ama. Ikaw ang laging bida. Ibinigay niya sa iyo ang lahat. Nagsikip ang kanyang panga. Ang puot na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. At ngayon, ang iyakin at sentimental mong anak akala niya, kaya niyang pamunuan ang imperyong ito. Sisirain niya lang ang lahat ng itinayo natin. Hinigpitan niya ang hawak sa frame. Hindi. Ako ang dapat mamuno. Ako lang. Ibinalik niya ang litrato sa vault na parang isang basurang itinatapon. Isinara niya ito ng malakas. Ang desisyon ay pinal na. Tapos na ang maliliit na laro. Oras na para sa isang malaking dagok. Isang dagok na hindi na makakabangon pa si Marco de Silva. Kinuha niya ulit ang telepono at tinawagan ang pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Handa na ba ang lahat? Tanong niya. Opo, sir. Hinihintay na lang namin ang utos niyo. Isang ngiting demonyo ang sumilay sa mga labi ni Eduardo. Tumingin siya sa mga ilaw ng syudad na parang isang hari na pinagmamasdan ang kanyang nasasakupan. Ilabas ninyo ang balita, utos niya, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Siguraduhin ninyong bukas, guguho ang mundo ni Marco de Silva. Ang mga sumunod na araw sa santuaryo ay may bahid ng panibagong pag-asa para kay Ara. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Marco, isang bahagi niya na matagal nang natutulog ang muling nagising. Ang takot ay napalitan ng tapang. Ang pag-iisa ay napalitan ng isang alyansa. Kahit hindi sila nagkikita, palagi silang nag-uusap sa telepono. Mga usapang puno ng plano, ng mga estratehiya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ara na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Isang hapon, abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa klinika. Nakabukas ang isang maliit na telebisyon sa isang sulok, nagbabalita ng mga pangyayari sa bansa. Hindi niya ito pinapansin, sanay na sa ingay sa paligid. At para sa breaking news ang boses ng news anchor ay nagpatigil sa kanyang ginagawa. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang tumambad sa screen ay ang logo ng De Silva Corporation. Kumabog ang kanyang dibdib. Ang pansamantalang isifi ng De Silva Corporation na si Marco de Silva, patuloy ng anchor, ay kasalukuyang iniimbestigahan sa isang malawakang kaso ng embezzlement at corporate fraud. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng aming news team, si De Silva ay isinasangkot sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng sarili niyang kumpanya. Nabitiwan ni Ara ang hawak niyang bote ng alkohol. Bumagsak ito sa sahig at nabasag, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. Hindi. Hindi maaari. Sa screen, ipinakita ang mga peking dokumento na ginawa ni Katrina. Mga bank transfer, mga peking pirma, lahat ay mukhang lehitimo. Isang perpektong bitag. At pagkatapos, ang pinakamasakit na imahe sa lahat. Isang live footage. Si Marco, nakasuot ng business suit, ngunit ang kanyang mukha ay pagod at seryoso. Pinalilibutan siya ng mga pulis at media. Isang pulis ang naglalagay ng posas sa kanyang mga kamay. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na parang mga kidlat na tumatama sa puso ni Ara. Si Marco, ipinapahiya sa buong mundo. Ang parehong kahihiyan na dinanas niya ilang buwan na ang nakalipas, ngayon ay nangyayari sa kanya. No, bulong niya.
Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dinyal niya ang numero ni Marco. Hindi makontak. Sinubukan niya ulit. Walang sagot. Ang pag-asang itinayo niya sa loob ng ilang araw ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Nilamon ng isang malaking alon ng kawalan ng pag-asa. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Lina. Ah! Nakita mo ba ang balita? Umiiyak na sabi ni Lina sa kabilang linya. Diyos ko, Ara. Si Marco. Hinuli siya. Nakita ko, Lina nakita ko, sabi ni Ara. Ang boses niya ay walang emosyon na parang naubos na. Anong gagawin mo? Ara, hindi ito totoo, di ba? Set up lang to. Hindi ko alam, Lina. Hindi ko alam. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara sa isang upuan. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa kanyang maliit na klinika, sa kanyang maliit at payapang mundo. Lahat ng ito ay isang ilusyon. Ang gulo na iniwan niya sa Maynila ay sinundan siya. At ngayon, mas malaki pa ito. Mas mapanganib. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Ang bigat ng sitwasyon ay parang isang malaking bato na dumadagan sa kanya. Paano na sila? Paano na ang anak niya? Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa isang bata kung ang ama nito ay isang kriminal sa mata ng lahat? Sa unang pagkakataon, natakot siya. Isang malalim at nakakaparalisang takot. Takot hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang dinadala niya. Nawala ang tapang. Nawala ang determinasyon. Ang natira ay isang babaeng buntis, mag-isa, at nasa bingit ng pagkatalo. All is lost. Lahat ay nawala. Gabi na. Nakaupo pa rin si Ara sa dilim, nakatingin sa kawalan. Hindi na niya alam ang gagawin. Hindi na niya alam kung kanino lalapit. Biglang, may malakas na katok sa pinto. Isang sunod-sunod at apuradong katok. Nagulat siya. Sino naman ito sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang tumayo, ang puso niya ay muling kumakabog ng mabilis. Lumapit siya sa pinto. Sino yan? Doktora. Ako po to, si Javier. Javier. Ang assistant ni Marco. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Javier, ang mukha ay gusot at puno ng pag-aalala. Ang damit nito ay lukot, tila galing sa isang mahabang bayahe. Doktora, sabi ni Javier, ang kanyang paghinga ay habol. Walang oras para sa anumang paliwanag. Ang mga mata niya ay seryoso at apurado. Kailangan po nating umalis. Ngayon na. Pabilis, Javier, utos ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa side mirror. Ang itim na ghi sa kanilang likuran ay hindi bumibitaw. Ang gabi ay madilim at ang kalye ay basa. Ang ilaw mula sa mga poste ay mabilis na dumadaan. Ito na ang ikatlong araw mula nang makapagpiyansa si Marco. 3 araw ng pagtakbo laban sa oras. 3 araw ng paghahanap sa nag-iisang taong kayang magpatunay ng lahat. Sir, malapit na sila, sigaw ni Javier, habang kinakabig ang manibela pakaliwa sa isang makitid na eskinita. Sumadsad ang gulong ng kanilang sasakyan. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa semento ay umalinggaw sa gabi. Sa likod nila, ang ACGU ay napilitang huminto, masyadong malaki para makapasok sa eskinita. Bumaba na tayo. Dalian mo, sabi ni Marco. Sabay silang bumaba ni Javier at tumakbo sa madilim na pasilyo ng mga magkakadikit na bahay. Ang kanilang hininga ay humahabol, ang kanilang mga puso ay dumadagundong. Hindi na siya ang Marco na nagtatago. Siya na ngayon ang nangangaso. Nakarating sila sa isang maliit at luma ng apartment building. Umakyat sila sa ikatlong palapag at huminto sa harap ng isang kinakalawang na pinto. Kumatok si Marco. Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Dahan-dahang bumukas ang pinto, sapat lang para makita ang isang pares ng takot na mga mata. Isang matandang lalaki, payat at maputla. Si David Lim, ang dating chief accountant ng De Silva Corp, na biglang nagretiro matapos siyang pagbintangan ni Eduardo. Sino kayo? Nanginginig na tanong ni Lim. Lim, ako po si Marco De Silva, mahinahon ngunit mariing sabi ni Marco. Kailangan po nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis na kayo, akmang isasara ni Lim ang pinto,
Ngunit mabilis itong hinarangan ni Marco. Alam kong tinatakot ka ni Eduardo, sabi ni Marco. Alam kong hawak ka niya sa leg. Pero hindi ka niya mapoprotektahan habang buhay. Lim, ikaw ang huling peraso. Ikaw ang susi para malaman ang katotohanan. Pumasok sila sa maliit na apartment. Ang hangin ay amoy takot. Nanginginig ang mga kamay ni Lim habang nakaupo sa harap ni Marco. Papatayin niya ako, bulong ng matanda. Papatayin niya ang pamilya ko. Hindi matatag na sabi ni Marco. Ako ang poprotekta sa inyo. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan nyo para maging ligtas. Pero kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan kong linisin ang pangalan ko. Kailangan kong ipaglaban ang pamilya ko. Tinitigan ni Marco ang matanda, hindi bilang isang siyi na nag-uutos, kundi bilang isang taong nakikiusap. May anak po ako, Lim. Isang anak na malapit ng isilang. Anong mukha ang ihaharap ko sa kanya kung hahayaan kong manalo ang kasamaan? Ang mga salita ni Marco ay tumago sa takot ni Lim. Nakita ng matanda sa mga mata ng binata ang katapatan at ang desperasyon ng isang ama. Dahan-dahan tumango ang matanda. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sige, basag ang boses na sabi niya. Sasabihin ko ang lahat. Nang makalabas sila ni Javier sa apartment, hawak na nila ang isang flash drive na naglalaman ng orihinal na mga file at ang testimonya ni Lim. Ito na. Ito na ang bala na kailangan nila. Habang nasa sasakyan pabalik, kinuha ni Marco ang kanyang pitaka. Mula sa isang tagong bulsa nito, inilabas niya ang isang maliit at nakatuping papel. Isang larawan mula sa ultrasound ni Ara, na palihim na ibinigay sa kanya ni Javier, matapos itong bumisita sa sanktuaryo. Tinitigan niya ang malabong imahe ng kanyang anak. Isang maliit na nilalang na hindi pa niya nakikita, ngunit handa niyang ibuwis ang lahat para dito. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan. Hindi na siya ang duwag na si Marco. Siya na ngayon ang ama na lalaban hanggang sa huli. Itinago niya ang litrato at kinuha ang kanyang telepono. Oras na. Dinyal niya ang numero ni Ara. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello. Ang boses ni Ara sa kabilang linya ay pagod at walang buhay. Ramdam niya ang pagod at pag-asa nitong nawala. Ngumiti si Marco. Ara, sabi niya, at ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan at pag-asa na hindi niya naramdaman dati. Hindi na siya ang lalaking nagpapaliwanag. Siya na ngayon ang lalaking may plano. Ara, handa na ako. Isang saglit na katahimikan. Pero kailangan kita sa tabi ko bukas. Haharapin natin sila ng sabay. Ang grand ballroom ng hotel ay malamig at malawak. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kapangyarihan, mula sa mahabang mesa ng mga board members hanggang sa daan-daang shareholders na nakaupo, mga mukhang seryoso at mapanuri. Sa likuran, naroon ang media, ang kanilang mga kamera ay parang mga buwitring nag-aabang ng mabibiktima. Nakatayo si Ara sa gilid, sa likod ng malaking pinto, katabi si Marco. Hawak niya ang kamay nito, ang init ay nagbibigay lakas sa nanginginig niyang kalamnan. Ang bawat bulong, bawat pag-ubo sa loob ng ballroom ay parang isang dagundong sa kanyang pandinig. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang bigat nito ay isang paalala ng kanyang pinaglalaban. Para sa kanya. Para sa kanila. Handa ka na ba? Tanong ni Marco, ang boses ay mahinahon. Tumingin si Ara sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito, hindi ang janitor na minahal niya sa bubong, o ang CEO na nagulat sa kanya sa sanktuaryo, kundi ang isang partner. Isang kakampi. Tumango siya. Handa na. Sa entablado, nagsasalita si Eduardo de Silva. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng peking sinseridad, umaalinggaw sa buong silid. At sa kabila ng di ka nais-nais na pangyayaring ito na kinasangkutan ng aking pamangkin, sabi ni Eduardo, may bahid ng peking lungkot, makakaasa kayo na ang De Silva Corporation ay mananatiling matatag. Pinanghahawakan ang integridad at tiwalang ibinigay ninyo sa amin. Ito na ang senyales. Nagkatinginan sila ni Marco, isang huling tango. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Ang unang napansin ng lahat ay ang katahimikan. Huminto ang pagsasalita ni Eduardo. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa pinto. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash.
Doon, pumasok si Marco de Silva, hindi nakaposas, hindi mukhang talunan, kundi nakatayo ng tuwid at may kumpiyansa. At sa tabi niya, ang mas malaking sorpresa. Isang babae. Si Iuhe Arabella Reyes. Ang babae sa sentro ng iskandalo. Hila-hila ang isang malaking tiyan, ang kanyang ulo ay nakataas, ang mga mata ay walang takot. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Eduardo. Ang pagkagulat. Ang pagkalito. At pagkatapos, isang madilim na galit. Sa isang hilera ng mga upuan, nakita niya si Katrina Velasco. Nanlaki ang mga mata nito at ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Dahan-dahan silang naglakad sa gitna, patungo sa entablado. Bawat hakbang nila ay tila nagaganap sa slow motion. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog. Anong ginagawa nila dito? Siya ba yung doktor? Buntis siya. Ngunit wala nang epekto sa kanya ang mga salitang iyon. Anong ibig sabihin nito, Marco? Galit na tanong ni Eduardo nang makarating sila sa harap. Hindi siya sinagot ni Marco. Sa halip, humarap ito sa mga miyembro ng board at sa mga shareholder. Magandang umaga sa inyong lahat. Patawarin niyo ang abala, ngunit mayroon lang kaming kailangang linawin. Ibinigay ni Marco ang isang senyas kay Javier na nasa gilid. Biglang umilaw ang malaking screen sa likod ng entablado. Lumabas ang mukha ni David Lim, ang dating accountant. Ako po si David Lim, sabi ng nanginginig na boses mula sa video. Pinilit po ako ni Sir Eduardo de Silva na pekin ang mga dokumento para palabasing nagnanakaw si Sir Marco. Tinakot niya po ang pamilya ko. Ang lahat po ng akusasyon laban kay Sir Marco, kasinungalingan po lahat iyon. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Eduardo ay namutla. Peke yan. Gawa-gawa lang yan, sigaw niya. Hindi pa kami tapos, kalmadong sabi ni Marco. Tumingin siya kay Ara. May isa pa pong biktima dito. Isang biktima ng kasakiman at inggit ni Eduardo de Silva at ng kanyang kasabwat. Lahat ng mata ay napunta kay Ara. Ito na. Kinuha niya ang mikropono. Ang pangalan ko ay Ihi Arabella Reyes, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula ngunit unti-unting tumatatag. Ako yung doktora na sinira ninyo ang pangalan. Ako yung babaeng hinusgahan ninyo nang hindi man lang inaalam ang katotohanan. Tumingin siya ng diretsyo kay Eduardo at pagkatapos ay kay Katrina. Ginamit ninyo ang posisyon ninyo, ang kapangyarihan ninyo para sirain ako. Bakit? Dahil sa tingin ninyo, hindi ako karapat-dapat? Dahil ang lalaking minahal ko ay isa lang hamak na janitor sa paningin ninyo. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang pag-ibig na ito, sabi niya, at pagkatapos ay inilagay ang isa niyang kamay sa kanyang tiyan, at ang buhay na ito na bunga nito mas totoo ito, at mas maihalaga kaysa sa anumang posisyon o pera na pinag-aagawan ninyo. Tumingin siya kay Katrina, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at galit. At ikaw, Katrina. Sinira mo ako dahil sa inggit. Ipinagkanulo mo ang propesyon natin, ang sinumpaan nating tungkulin para lang sa posisyon. Hindi na nakayanan ni Katrina. Bumagsak ito sa kanyang upuan, umiiyak. Totoo lahat, sigaw niya habang nakatingin sa board. Utos niya. Utos niya lahat. Patawarin niyo ako. Gumuho ang mundo ni Eduardo. Mga sinungaling. Hindi totoo yan, sigaw niya, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto sa likuran at pumasok ang ilang mga pulis, lumalapit sa entablado. Tapos na ang laban. Ngunit para kay Ara, may isang bagong laban na nagsisimula. Sa gitna ng mga sigawan, ng mga flash ng kamera, ng pag-aresto kay Eduardo, isang matinding kirot ang biglang naramdaman ni Ara sa kanyang tiyan. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Marco. Napahinga siya ng malalim. Ara! Anong nangyayari? Ayos ka lang, nag-aalalang tanong ni Marco, ang tagumpay sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi dahil sa gulo sa paligid, kundi dahil sa isang bagong, apuradong katotohanan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa kabila ng sakit. Tumingin siya kay Marco at bumulong, sapat lang para marinig nito sa gitna ng ingay. Marco, oras na yata. Nawala ang lahat. Ang ingay ng mga kamera, ang mga sigawan, ang mukha ni Eduardo na puno ng galit, lahat ay naglaho.
Sa isip ni Marco, iisa lang ang mahalaga. Si Ara. Huminga ka lang, Ara. Malapit na tayo, sabi niya, habang ang sasakyan ay humaharurot sa gitna ng trapiko ng Maynila. Ang sirena ng police escort na ibinigay sa kanila ay umuungol, nagbibigay daan. Hawak niya ang kamay ni Ara. Ang kamay na dati kayang-kayang magsagawa ng pinakakomplikadong operasyon sa puso ay nanginginig ngayon sa sakit. Ang bawat pagdaing ni Ara ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang makapangyarihang sihi na nagpatumba sa isang korporasyon ay wala na. Ang natira ay isang lalaking takot na takot, isang ama na hindi alam ang gagawin. Saan tayo, sir? Tanong ni Javier mula sa driver's seat. Esco Augustin, mabilis na sagot ni Marco. Tumingin si Ara sa kanya, may pagtataka sa mga mata nito sa kabila ng sakit. Ang Esco Augustin. Ang ospital na nagtakwil sa kanya. Ito ang pinakamalapit at pinakamagaling, paliwanag ni Marco, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. At sa pagkakataong ito, papasok ka roon hindi bilang isang akusado, kundi bilang reyna. Hinding-hindi na nila malilimutan ang pangalan mo. Pagdating nila sa emergency entrance, tila isang bagyo ang dumating. Mga nurse at doktor ang sumalubong sa kanila. Ngunit sa gitna ng lahat, isang pamilyar na mukha ang tumakbo palapit, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Doktora Ara, sigaw ni Lina, ang matandang nurse. Agad nitong tinulungan si Ara na makasakay sa stretcher. Diyos ko, anong nangyari? Halika na, dalhin na natin siya sa delivery room. Nang makita ni Ara si Lina, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang kaibigan. Isang kakampi. Habang tinutulak nila si Ara papasok, pinigilan ng isang nurse si Marco. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Naiwan si Marco sa pasilyo, mag-isa. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng magawa. Kanina lang, hawak niya ang tadhana ng isang malaking kumpanya. Ngayon, ang tadhana ng kanyang pamilya ay nasa kamay ng ibang tao, sa likod ng isang saradong pinto. Napaupo siya sa isang upuan, isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Walang katapusang mga minuto ang lumipas. Ang bawat segundo ay isang paghihirap. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Javier. Sir, sabi ni Javier. Nasa kustodya na po si Sir Eduardo. Si E.C. Velasco po ay nakikipagtulungan sa mga pulis. Kinumpirma na po ng Board of Directors ang suporta nila sa inyo. The charges are officially dropped. Malinis na po ang pangalan ninyo. Dapat ay masaya siya. Dapat ay magdiwang siya. Ngunit ang tagumpay ay tila walang lasa. Okay, iyon lang ang nasabi niya. Salamat, Javier. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Ang laban sa labas ay tapos na. Ngunit ang tunay na laban ay nasa loob pa rin ng silid na iyon. Ilang oras pa ang lumipas. Ang bawat yabag sa pasilyo, ang bawat tunog ng intercom, ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika, mas malakas pa sa anumang palakpakan. Ang iyak ng isang sanggol. Napatayo si Marco, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang kanyang anak. Ang anak nila. Maya-maya, lumabas si Lina, ang mukha ay pagod ngunit nakangiti. Congratulations, Marco. It's a healthy baby boy. Parang nabunutan ng tinik ang puso ni Marco. Si Ara? Kumusta si Ara? Okay na siya. Nagpapahinga na. Pwede mo na siyang makita. Pagpasok niya sa private room, nakita niya si Ara na nakahiga, maputla at pagod, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang bagong liwanag. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay nito, maingat, na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Ang katahimikan ay puno ng mga emosyong hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Marco, basag ni Ara sa katahimikan. Edesle, sabi ni Marco, inilagay ang isang daliri sa mga labi nito. Magpahinga ka lang. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ay nawala na. Ang natira na lang ay pag-unawa at isang malalim, hindi masukat na pag-ibig. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin mo ako.
Sa lahat ng kasinungalingan. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Patawarin mo ako. Umiling si Ara, isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Matagal na kitang pinatawad, Marco. Noong araw na bumalik ka sa sanktuaryo, pinatawad na kita. Patawarin mo rin ako sa pagiging matigas ng ulo ko, sa pagiging ma-pride. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sabi ni Marco. Hinalikan niya ang kamay nito. Tapos na ang lahat. Magsisimula tayo ulit. Tayong tatlo. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse, tulak-tulak ang isang maliit na bassinet. Sa loob, nakabalot sa isang asul na kumot, ay ang pinakamagandang nilalang na nakita ni Marco sa buong buhay niya. Ang kanyang anak. Ang kanilang anak. Maingat na kinuha ng nurse ang sanggol at iniabot kay Ara. At nang mahawakan na ni Ara ang kanilang anak, tiningnan niya si Marco, at sa ngiti nito, nakita ni Marco ang kanyang tahanan. Ang kanyang kanlungan. Ang kanyang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng Maynila at ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang lumayo na parang isang malayong panaginip. Sa dalampasigan ng sanktuaryo, kung saan ang araw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosa sa kalangitan tuwing dapit hapon, naglalakad ang isang pamilya. Hawak ni Marco ang kamay ni Ara. Sa kanyang kabilang braso, mahimbing na natutulog ang kanilang anak na si Leo, ipinangalan sa lolo ni Marco na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng simpleng buhay. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng dagat. Ang tunog ng mga alon ay isang pamilyar na himig. Dito sila nararapat. Parang kailan lang, mag-isa lang akong naglalakad dito, bulong ni Ara, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Takot. Walang kasiguraduhan. Pero hindi ka sumuko, sagot ni Marco, hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko, Gide Reyes. Napangiti si Ara. Hindi na si Reyes. Ara na lang. Tumigil sila sa paglalakad at umupo sa buhangin, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, puno ng pag-unawa na hindi na kailangan pang sabihin. Ang buhay nila ay nagbago ng husto. Si Marco ang bagong isifi ng De Silva Corporation, nirerespeto hindi lang dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang integridad. Ngunit sa kabila ng abalang schedule, palagi siyang umuwi dito sa sanktuaryo tuwing weekend. Dito sa kanilang tahanan. Isang araw, nakatanggap si Ara ng isang formal na sulat mula sa F. Augustine. Isang alok. Hindi lang para bumalik, kundi para pamunuan ang buong cardiac surgery department. Ang posisyong pinangarap niya noon. Binasa niya ang sulat at sa sorpresa ng lahat, tinanggihan niya ito ng may ngiti. Bakit? Tanong ni Marco nang makita niya ang sagot ni Ara. Dahil ang pangarap ko, natupad na, sabi ni Ara, habang tinitingnan si Marco at ang kanilang anak. Natagpuan ko na ang kapayapaan na hinahanap ko. Hindi pala ito isang posisyon. Hindi ito isang titulo. Ito pala ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging buo. Nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang maliit na klinika, ngunit ngayon, kasama na niya si Lina, na nagdesisyong mag-retire mula sa F. Augustine at sumama sa kanya sa probinsya. Ang klinika ay naging isang maliit na ospital, salamat sa pondo mula sa De Silva Foundation. Isang hapon, habang naglalaro sila kasama si Leo sa kanilang simpleng bahay na nakaharap sa dagat, may inabot na isang folder si Marco kay Ara. Ano to? Tanong niya. Tingnan mo, nakangiting sabi ni Marco. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga blueprint. Isang plano para sa isang modernong ospital. Isang state-of-the-art na pasilidad na itatayo mismo sa sanktuaryo. Para sa mga taga rito, paliwanag ni Marco. Para hindi na nila kailangan pang bumiyahe ng malayo. At para ang pinakamagaling na doktor na kilala ko ay maisarili ng kaharian. Naluha si Ara. Hindi dahil sa engranding plano, kundi dahil sa pagmamahal sa likod nito. Marco T. Ikaw ang mamumuno dito, Ara, sabi ni Marco. Ikaw ang magiging chief of staff. Ito ang paraan mo para makatulong sa mas malaking antas, nang hindi isinasakripisyo ang kapayapaan na natagpuan natin dito. Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng luha, lahat ay may dahilan. Dinala sila nito sa sandaling ito.
Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Leo sa kanyang kuna, nakatayo sila ni Marco sa kanilang beranda, nakatingin sa mga bituin. Ang parehong mga bituin na tinitingnan nila noon sa bubong ng ospital, ngunit ngayon, ang mga pangarap nila ay iba na. Mas totoo. Mas makabuluhan. Naalala mo ba ang tanong mo sa akin noon, tanong ni Ara? Kung ano ang pangarap ko? Tumango si Marco. Hinawakan ni Ara ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang puso. Ito ang pangarap ko. Ikaw. Si Leo. Ang pamilya natin. Tinitigan ni Marco si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang aking kanlungan, Ara, bulong niya. Ngumiti si Ara. At ikaw ang sa akin. Hindi na nila kailangang magtago. Hindi na nila kailangang tumakas. Dahil natagpuan na nila ang kanilang kanlungan. Hindi ito isang lugar. Ito ay nasa piling ng isa't isa. Ang kanilang pag-ibig, na sinubok ng kasinungalingan at hinusgahan ng lipunan, ay lumabas na mas matatag, mas dalisay at mas totoo. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa bubong ng ospital hanggang sa dalampasigan ng sangtuaryo, sinamahan ninyo sila sa bawat luha, sa bawat pagsubok, at sa bawat sandali ng tagumpay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko rin ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang pag-ibig na hindi natinag ng anumang pagsubok. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon, yaman, o sa sinasabi ng iba, kundi sa tibay at kabutihan ng kanyang puso. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, palaging mailiwanag na naghihintay. Isang mensahe ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At isang mensahe ng pagmamahal, na ang tunay na kanlungan ay hindi isang lugar, kundi ang yakap at pag-unawa ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni Ara at Marco. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakanagmarka sa inyong mga puso? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwento. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay.